Hollywood TV. There are 9 planets in the universe. I came from the 3rd planet away from the sun. Ang nakatawa niyang sagot. Of course, nagpapatawa siya. Pero hindi tumawa si Erich. Sa halip ay inakbayan siya. Is that your way of a joke? I'll tell you what a true joke is. How about meeting one of those girls, ha? Sabay itinuro ng mga mata nito ang mga babaeng kanina pang naghaharutan. Which one of them? Ang nanginginaman niyang sabi. May phobia siya sa babae nung mga araw na iyon. Kahit sino. Wala ka namang maitutulak kabigin, di ba? Magaganda, sexy, hinog na hinog. Diring-diri siya sa pinagsasabi noon ni Erich, pero sumakay na lang siya. Yeah, you're right. So, paano? Would you do it? Ha? At bago pa siya muling nakapagsalita ay, girls, ang tawag ni Erich sa mga babae. Nagkatawa na naman ng mga iyon, halata nagkakagusto agad kay Erich. I would like you to meet someone. Ang malakas pang sabi nito, bigla siyang nanliit. Parang ibig niyang lamunin ang lupa at nang upuang kinauupuan ng mga sandaling iyon. Really? Ang sabi ng isang makiring babae. Ano bang pangalan mo, Chong? Ang tanong sa kanya ni Erich. June. Ang maikli naman niyang sagot. Girls, this is June, the future heartbreaker. Nagkaroon ng kantsawan sa loob ng classroom at lalo naman niyang nanliit at nahiya habang isa-isang lumalapit sa kanya ang makikiring babae at nakipagkamay sa kanya. Hi June, I'm Diana. Hello, I'm Joanne. At marami pa siyang babaeng nakamayan na sa tanang buhay niya ay noon lang naranasan. Nang dumating ang una nilang teacher sa araw na iyon, agad nagsipabalikan sa kinauupuan ng kanyang mga kaklaseng babae at noon lang siya na-relieved. Nang matapos ang kanilang klase, panay na ang bati sa kanya ng mga kaklase niyang babae. Sa isang iglap, nang dahil sa isang estrangherong lalaki ay naging instant popular siya at somehow unti-unti niya nagugustuhan pakiramdam. Agad niyang sinabayan ng paglalakad sa Erich habang papalabas ng classroom. Ayos ba, Pards? Ang nakatawa nitong bati sa kanya. Tumango siya, pagkway. San ba lakad mo ngayon? Ang tanong niya rito. May magagandang palabas ngayon sa sine starring Stella Estrada. Muli siya nakadama ng pamumula sa pisngi. Bold yun, diba? At muli lang siyang tinawanan nito. Bakit? Hindi ka pa ba nakakapanood ng ganun? Napayuko siya sa kahihiyan. Ang ibig mo sabihin, 17 ka na wala ka pang nagagawang maganda sa buhay mo? Marami na. I graduated salutatorian when I was in high school. I got a grade as high as 98 at nung isang linggo, katatapos ko lang basahin ang isang buong libro ng tungkol sa anatomy of the human body system. You're kidding. No, I'm not. Then you're unbelievable. I guess so. Well, anyway, I'm not talking about that kind of life dahil mas may magandang pakaramdam at pamamaraan kung paano natin pag-aaralan ang human anatomy. Pilyong iting sumilay sa mukha nito. Papaano? Ang curious naman niyang tanong. That's my boy, curious and willing to learn. Napalunok na lang siya. Sumama ka sa akin and you will have one hell of an experience. Ituturo ko sa iyo ang aking nalalaman sa babae at sigurado kong after a day or 2 of our session, mababagong bigla ang buhay mo. Iyon lang at napangiti na rin siya. Dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nakadama siya ng acceptance sa taong ito. Isang bagay na ang tagal-tagal na niyang hinahanap. So, papaano? Are we friends now? Ang tanong niya. Sasama ka ba sa akin? Sure. Then, you've got yourself a friend. I'm Erich Bustamante. I know. Papaano mong nalaman? Pinag-uusapan ka ng mga girls kanina. See what I mean? At simula nga nun, nagkaroon na siya ng paghahangad na maging kagaya ni Erich.
Popular sa mga babae, karinyoso, malayang gawin ang nais, masayahin, masigla at palabiro. Pero hindi na siya nagkaroon ng ganong pagkakataon. At ngayon nga, wala na ito. Wala na ang kaibigang minsan niyang hinahangaan at hinangad na pamarisan. Wala na si Erich, isa na lamang itong alaala. At ngayon tuloy niyang naitanong sa sarili, naging mabuti nga ba siyang kaibigan dito? Iniwan niyang nakabitin ang katanungan habang ang nakasulat ay muling tinitigan. Ano kayang pamanang iniwan sa akin ng gagang yon? Ang naisaloob niya. Maaga nagising si Lara ng araw na iyon. Lunes iyon at kadalasan lumalabas siya ng bahay para makipag-date sa araw na iyon. Ngunit hindi sa pagkakataong iyon dahil lalabas siya ng bahay para sa isang importanteng bagay, para sa isang kaibigan. Agad siyang naligo, nagbihis ng simpleng t-shirt na puti at pantalong may tatak na Levi's 501. Pagkuway ilang saglit pa'y nasa loob na siya ng isang taxi, patungo sa bahay ni na Erich. Matagal na noong huling makapunta siya sa bahay ni na Erich. Nursing student pa sila noon at minsan niyang inaya nitong mag-inuman sa kanila. Ngunit ganun pa man, tanda pa niya mga daraanan patungo rito at hindi nga siya naligaw. Natuntun din agad ang nasabing bahay. Pagkatok niya ng pinto ay pinagbuksan agad siya ng nanay ni Erich na si Aling Teresa. Lara, magandang umaga ho, ang magalang niyang bate. Iyon lang at agad siyang pinapasok sa loob. Sa sala sila nagtungo. Pinaupo siya ni Aling Teresa sa sofa, pagkuway agad ding umalis. At sa pagbalik ay may dala ng isang basong orange juice at tinapay. Naku, nag-abala pa ho kayo. Kakakain ko lang. Nakangiti niyang paliwanag. Di kumain ka uli. Nakangiti naman sagot ni Aling Teresa. Pagko'y naupo ito sa sofa na nasa tapat niya. Saglit silang binalot ng katahimikan. Nagpasya siyang uminom muna ng orange juice bago magsalita. Kamusta na ho kayo? Ang marahan niyang tanong. Tumangulang ang matandang babae. Pagko'y, mabuti na ngayon. Isang linggo na rin mahigit ang nakalilipas matapos mailibing si Erich. Nakita niyang gumuhit sa mga mata nito ang kalungkutan at parang bigla niyang naramdaman ang paghihinayang nito sa nawalang anak. Hindi niya lubos na kilala si Aling Teresa. Hindi naman kasi ito madalas mabanggit ni Erich sa kanya noon. Basta't ang alam niya ay anak si Erich sa pagkadalaga ng ina at ang gayon ay ang siyang nagsilbing pader para hindi maging malapit sa isa't isa ang dalawa. Bakit ho sakalang namin natanggap ang sulat kung kailan tapos na at nailibing na si Erich? Hindi man lang namin siya nakita. Muli niyang tanong. Kagustuhan ni Erich yun. Bili niya sa sulat sa akin na ihulog ang sulat para sa inyo matapos ang kanyang libing. Pero bakit? Marahil ayaw ni Erich na makita niyo siya na sinapit niya ang kalagayan na yon. Muli niyang nadama ang kalungkutan at panghihinayang sa boses ni Aling Teresa. Dahil kahit sa akin, Laura, hindi niya nagawang ipagtapat ang lahat. Nang umuwi siya galing sa Amerika, agad din siyang namaalam sa akin. Ang sabi nagsasarili na raw siya. Nagtanong ako kung mag-aasawa na siya, pero malungkot lamang siyang umiling. Hindi ko alam na noong mga sandali pa lang iyon ay may taning na ang buhay niya at mas pinili niya ang lumayo sa akin at magsarili upang hindi ko masaksihan ang unti-unti niyang pagpanaw. May luha na sa mga mata ni Aling Teresa, agad niyang ginagap ang palad ng matanda. Hindi ko maintindihan kung bakit ginawa niya to sa akin, ang patuloy nitong wika habang umiiyak. Ngunit siya, nauunawaan niyan lahat dahil kilala niya si Erich. Ayaw nito makikitang nalulungkot o nag-aalala mga taong nagmamahal sa kanya. Sa simulat sa pool kasi, ewan ko kung bakit hindi ko na nakilala ang anak ko. Para ba nagsasama kami sa iisang bahay pero nanatili kami na isang astranghero. Minsan, nadarama niya iyon kay Erich. Mahal na mahal ko siya, Laura. Ang dagdag pa nito. Alam ko, Aling Teresa, at naniniwala ko sa'yo. At maniwala rin kayo sa akin, mahal na mahal din kayo ni Erich. Iyon lang at muli siyang binalot ng katahimikan. Nagpahid ng luha sa pisngi at mga mata si Aling Teresa. Pagko'y muli siya nagtanong, Aling Teresa, ano po ba ang kinamatay ni Erich?
Nakausap ko ang doktor na tumingin kay Erich noong burol niya. Intracranial tumor daw. 2 buwan din yatang nagpa-confine si Erich nang maalala niya na ang nadaramang sakit sa ulo. Pero nung malubhan ay nagpumilit din lumabas ng ospital sa dahilang hindi nila maunawaan. Marahil naisip kong iyon yung panahon na inaayos lahat na Erich ang mga iiwan at aasikasuhin para sa kanyang pagkamatay. Alam bang wala na akong halos inintindi? Dahil bago pa man din mamatay si Erich ay naayos na pala niyang lahat ang tungkol sa kanyang pagpapalibing. Marahan silang nagkatawanan doon ni Aling Teresa pagkat naalala nila ang isang katangiang iyon ni Erich. Laging mapaghanda at ayaw na may iiwang bagay na hindi ayos at tapos. Napakatapang ni Erich. Siguro kung ako yun, hindi ko magagawa ang ginawa niya. Ang pag-amin ni Laura. Kahit ako, Laura, nagtataka kung saan naman ng anak ko ang iba yung lakas na iyon. Gayong kilala ko ang tatay niya. Isang duwag na lalaki na hindi marunong manindigan sa responsibilidad. Muli sila natahimik. Pagway sakalang niya naalalan tungkol sa pamana. Heto ang sulat na ipinadala niyo sa akin na ginawa ni Erich bago siya namatay. Ipinakita niya ang sulat kay Aling Teresa. Ang sabi dyan, nag-iwan daw sa akin ng isang bagay si Erich na mahalagang matanggap ko. Ano ba yun? Ngumiti si Aling Teresa. Oo, ibinili niyan lahat din yan sa akin ng tungkol dito sa sulat na iniwan niya sa akin. Ano raw ho ba ang ipinamana niya sa akin? Ang curious niyang tanong. Mamaya ako na ibibigay sa'yo. Hintayin muna natin si June. Bigla siya natigilan sa pagkarinig ng pangalan. Ang ibig niyong sabihin? 2 kayo ni June na iniwanan ni Erich ng pamanang ito dahil naniniwala siyang 2 kayo sa mga importanteng bahagi ng kanyang buhay. Napabuntong hininga siya. Parang ayaw maniwalang muli niyang makikita ang lalaking yon. Maliliit lang daw siya pero nangako sa akin ngayon din darating. Mahalaga kasing sabay kong ibigay sa inyong pamana ni Erich dahil may kalakip iyong instruction para raw sa inyong 2. At sa isang iglap, parang ibig niyang mainis kay Erich. Mamamatay na lang ito'y gumawa pa ng gimmick. Ano na naman kaya ang kalokohan yon? Maya-maya ay narinig na lamang nila ang kotseng tila pumarada sa labas. Si June na siguro yon. Galing pa ng eskwelahan yon. Ang sabi ni Aling Teresa. Iyon lang at tumayo ito agad at tinungo ang pinuntuan ng bahay. Pagko ay marahang binuksan. Tuloy ka, sabi ni Aling Teresa. Pasensya na Aling Teresa, nalita ko. Ang boses nito hindi pa rin nagbabago. Tandang-tanda pa rin niya. Tara na sa loob at may naghihintay rin sa'yo doon. At bigla siyang kinabahan. Papalapit na sa kanya sina Aling Teresa at si June. Anong gagawin niya pag binati ni June? Anong reaksyon ay papakita niya? Shit ka talaga, Erich. Bakit hindi mo man lang sinabi sa sulat na 2 pala kami na magmamana? Ang galit niyang naisaloob. At nang itaas niya ang ulo'y nasa harapan na ang gwapong lalaki. Wala nang dating makapal na salamin sa mata. Sa halip ay contact lens na kulay brown. Ang ayos ng buhok ay iba na rin. Sa katunayan ay medyo litaw na ang natural na kulot nito. At ang katawan nito, hindi na payat-payat na kagaya ng una niyang pagkakakita rito nang ipakilala sa kanya ni Erich. Marami na nga pala nagbago sa mundo. Pero siya, bakit ganon? Somehow ay parang mayroon pa rin hindi nagbabago sa loob ng kanyang dibdib. Hello Laura, nakangiting wika ni June sa kanyang harapan. Tulad rin noong una sila magkita at magkakilala. Abril 1982. Nagkakagulo ang mga estudyante noon sa kanilang eskwelahan. Ang dahilan, araw iyon kung saan ang resulta ng battery exam ay inilabas na. Maraming estudyante nagsisiksikan habang nasa tapat na isang pader kung saan ay may nakapaskil na mga papel. Sa papel na iyon, nakasulat ang pangalan ng nakapasa. Kabadong-kabado si Laura nung araw na iyon. Ngunit sinikap niyang makipaggitgitan. At nang marating nga niya ang pinakaharap ng pader ay agad hinanap ang pangalan sa listahan. Nang umalis siya sa kumpol ng mga tao, hindi maipaliwanag na kasiyahan ng gumuhit sa kanyang mukha. Nakapasa siya at batid niya kung sino ang eksaktong tao na dapat pasalamatan. Agad niyang inilinga ang paningin.
Hinanap niya ang pamilyar na mukha ni Erich. Pagko'y bigla niyang namata nito at nakikipag-usap sa isang magandang babae habang may kasamang lalaki na sa unang tingin niya'y mukhang nerd. Nilapitan niya si Erich at nang mapansin siya nito'y agad nang initian. Pagko'y masayang kinamayan. "Congratulations!" ang masaya nitong wika. Tumango siya. "And congratulations too," ang sagot niya. Pagkat nakapasa rin si Erich. "Siya nga pala, I would like to meet my friend, June. June, this is Laura." Agad pinamulahan ng pisngi si June habang nakikipagkamay sa kanya. Agad naman siyang natuwa rito. Hindi niya akalaing ang isang lalaking gaya ni Erich ay may kaibigang lalaki na mahiyain at mukhang nerd. "Hello Laura," ang sabi nito habang nakangiti sa kanya. Cute itong ngumiti. Actually, gwapo ito kung wala lang salamin at kung naging katulad lang ito ni Erich na may kakaibang karisma. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.